Ito naman ang pangangatwiran ni Senate President Francis Escudero sa hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa, may nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pa man, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng pondohan kung alin dito ang unahin. Ang tinig ni Senador Francis Escudero na nagsasabing trabaho ng Kongreso, trabaho nila Escudero na pumili kung alin ang uunahin. At hindi nga daw dapat unahin ang subsidiya sa PhilHealth. Sa gitna po ng alingas-ngas bunga ng desisyon ng tinaguriang Small Committee sa BICAM ng pambansang budget, wala pa rin pong opisyal na pahayag ang mismong chairman ng House Committee on Appropriations, Zaldico, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung si dating Finance Department Undersecretary at Economics Professor Cielo Magno ang tatanungin, hindi lang ito nakakalungkot na mga pangyayari. Hindi na nga po ito nakakalungkot, ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating Universal Health Insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy ng mga premium ng mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. Binigyan din po ng kaliwanagan ni Professor Magno ang tungkol sa sinasabi ng ilang senador na ang PhilHealth ay mayroong 600 billion pesos na reserve fund. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin nitong reserve fund ng PhilHealth? Alam niyo po kasi kailangan ang isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila or napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So, dyan po pumapasok yung tinatawag nating future liabilities ng PhilHealth. Kaya merong insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, titingnan mo, dapat yung reserve fund mo, tumutugma yan sa haharapin mong liability sa future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ibig sabihin, ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa makinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Na ayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, pwede na yan para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Ay hindi po tama yan dahil kailangan nga po may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Opo, nangangahulugan ma'am na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am. Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth dahil ang surplus fund ay ibig sabihin pag tiningnan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth, hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth, pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50% ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth ang trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabahong yan dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at saka yung mga haharapin niyang gastusin. Bagamat sa amin po naging panayam kay Dr. Israel Parcas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth, nilinaw niyang ang sinasabi ng ito na reserve fund ay hindi 600 billion pesos kundi 431 billion pesos. Ngunit inamin din po ni Dr. Parcas na ang insurance contract liabilities po ng PhilHealth ay halos triple na sa sinasabing reserve fund ng ahensyang ito. Narito ang bahagi po ng aming naging panayam.
Kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa pag-zero subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Inyo na ho ba na-confirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? Go ahead. 431 billion po yung ating investment and reserve fund. I mean, surplus fund and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus, as in excess, pero ang pinakahuling COA report, no, dito po sa PhilHealth, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities by ito pong 2023 ay 882.783 billion na po for 2023. Yes. And then by end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. So inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo, I'm not so sure with the figures, but yun naman po ay nasa financial statements po ng PhilHealth. Yes, opo. Yung IPL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Tama po kayo doon. Actually, kung titingnan po natin yung buong figures and kung isasama po natin yung IPL na tinatawag, yung pong nabanggit nyo na billion or later on ay magiging trillion na, ay ganun po yung atin magiging picture sa actuarial projections po. Kung mismong ang tagapagsalita ng PhilHealth ay umaamin na sila ay kakapusin na sa pondo, bakit hindi ito mapagtanto ng marami sa ating mga mambabatas? At maging ang Pangulong Marcos Jr. mismo nito lamang Lunes ay nagbigay ng katwiran kung bakit hindi na dapat pangbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. PhilHealth has a 500 billion reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion, is at 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Kung hindi po ibibigay sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law ang koleksyon sa sin tax, saan dadalhin ng gobyerno ang pera? Klarong-klaro ang batas. Ang koleksyon sa buwis mula sa sigarilyo at vape, alak at matatamis na mga inumin ay dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa ibang gastusin mo gagamitin? Hindi po ba klaro din na illegal yun? Nagpapaulan ng mga bagong pangako ang PhilHealth, maging ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyo. Subalit, paano ito magkakatotoo kung ngayon pa lang ay hindi na makapagbigay ng tamang serbisyo ang PhilHealth? Kung kailan binawasan ng pondo tsaka paggaganda ang serbisyo? Asa pa tayo. Hindi po ba't ampaw na mga pangako na naman ito? Iba-iba ang sinasabi nila. Sabi ng kumaltas, 600 billion. Sabi ni Pangulong Junior, 500 billion. Sabi ng takapagsalita, 431 billion. Hindi ba't sa ganito pa lang ng mga salita at hindi pakakatugma ng mga sinasabing halaga ay nangangahulugan na sadyang mayroong problemang pangangasiwa at pananalapi ang PhilHealth?